Sa wakas, dumating na po ang inyong pinakahihintay na pinakabagong Yamaha Aerox 155 SP version 3 2025 model. At ito po yung kanilang matte dark blue color. Silipin natin ngayong araw. Tara! Yamaha Aerox 155 SP version 2025 model. Ito na po yung version 3 na pinakahihintay nyo at talagang napakalupit ng kanyang bagong body and design. Mapunta po tayo rito po sa kanyang main headlight. Gumagamit na po ito ngayon ng projector lights para po rito sa kanyang high beam and low beam. At nagkaroon po siya rito ng makapal na daytime running light. At located po rito sa bandang itaas, ito pong kanya mga LED na turn signals. Naka V-shape design pa rin yan, medyo pointed, ito pong kanyang nose. At ang kagandahan niya, nagkaroon po ng touch ng carbon finish na red color para po rito sa kanyang front extension cover. Habang rito naman po sa bandang itaas, nagkaroon ng two-tone color combination na dark blue and then black. At may makikita po tayo rito na Yamaha logo. At mayroon din pong nakalagay rito na mga decal na red color. Habang dito naman po sa kabila, nakalagay naman po rito yung Aerox SP, yung kanyang decal. Habang dito naman po sa kanyang side profile, napakatutulis ng pagkakadisenyo nito pong kanyang side profile at talagang napakabangis ng kanyang dating. Ito pong kanyang palikpik, may makikita po tayo rito na Aerox na decal in white color. Nagkaroon ng lining na red at may nakalagay naman po rito na SP na 3D emblem which is more attractive sa ating mga paningin. Habang dito naman po sa bandang ibaba, may nakalagay naman po rito na Yamaha decal in white color. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional na telescopic fork. Black color po yan at combination po pala ng black at dark blue. Ito pong kanyang front fender. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na glossy black. At red color po. Ito po ang kanyang cast wheel. Nakaterno po yan dito po sa kanyang front extension cover. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. At ito po ay naka-tubeless na. At bukod dyan, equipped na po pala ito ng ABS. So mayroon po itong single channel ABS. So sa harap lang po yung kanyang anti-lock braking system. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang handlebar cover. Mayroon po itong smoke type na maliit na visor. At may nakalagay naman po rito na blue core. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. Bago na rin po ito pong kanyang digital display, no? Ang angas ng kanyang dating. Nagkaroon siya ng deep lines dito. Combination po ito ng dark blue tapos black at may makikita po tayo rito na Yamaha logo. Ang cute po ng pagkakadisenyo nito pong kanyang digital display at nandirito po sa magkabila ito pong kanyang mga light indicators. At mapunta naman po tayo rito po sa kanyang button selectors. Ang dami niya pong mga button selectors na hahawig po ito doon po sa ating Yamaha NMAX na naka YECBT. Ang makikita po natin dito, mayroon po itong mode selector, may high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Mayroon din po siyang additional navigation dito na pwedeng pang-access ng mga messages or di kaya panglipat para po sa music. At mayroon po siyang home and then back. At mayroon din po siyang shifter. So gaya po ng sabi ko sa inyo, parehas po ito doon po sa kanilang Yamaha NMAX na naka YECBT. Kaya kung inyong mapapansin, mayroon na po siyang shifter. At ang kagandahan po dito po sa kanyang shifter ay mayroon po siyang two function. Dahil yung isa po, kapag ating ginamit, ay makakapagbigay po siya ng additional power and torque. Habang yung isa naman po ay magagamit naman po natin yung kanyang engine brake. Pagdating naman po sa mga cornering para magkaroon po siya ng better performance at hindi po siya ma-slide pagdating po sa mga madudulas na daanan. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, may hazard button at ang kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at chrome color naman po, ito pong kanyang mga brake levers. Habang ito pong kanyang mga stock na side mirrors is dahon type din po siya. Maganda na rin po yung kanyang dating. At pagdating naman po rito po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng smart keyless system. The same pa rin dun sa previous na ABS version. And then, nandirito na rin po yung kanyang fuel at set opener. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po siyang door dito. Buksan natin.
Iba na rin po yung forma nito pong kanyang bagong front pocket, pero ganun pa rin, no? Halos hindi magkasya ang mobile phones dito at naka-slide pa rin siya. Pero ang kagandahan niyan, ang bago rito, gumagamit na po siya ngayon ng USB Type-C port. Ayan, no? Naka Type-C port na po siya. Kaya gagamit na lang po kayo ngayon ng USB Type-C cable, ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. Kaya easy access na po siya. At dito po sa bandang gitna, may nakalagay po rito na sticker na Yamaha Motorcycle Connect. So dyan po natin siguro i-connect yung ating mga mobile phones para ma-access po natin yung kanyang Garmin apps, na kung saan ay mai-connect natin ang ating mga mobile phones at magagamit po natin yung Google Maps. At the same time, ma-access din natin yung mga message, and then makakapag-music din po tayo. At dito naman po sa bandang gitna, dito po located, dito pong kanyang fuel tip. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At napansin ko lang, ito yung pinaka-astig na talagang noticeable changes dito po sa kanyang body. Dahil dito po nagkaroon po siya ng windlet dito, tapos may mga naka-emboss na part, may mga deep lines, at nagkaroon pa yan ng touch ng carbon. Kaya talagang special na special yung kanyang dating. At ito pong kanyang footboard, mahaba at malapad din po ito. Mayroon po siyang rubber cover on top na anti-slip. At dito po sa kanyang side profile, combination po ito ng dark blue and then black. At may makikita naman po tayo rito na decal na red color at may nakasulat na BBA, also known as Variable Valve Actuation. At ang forma din at maskulado dito po sa bandang gitna. Nagkaroon pa siya ng honeycomb grill design dito po sa middle. At ngayon naman po ay sasakyan natin ang pinakabagong Yamaha Aerox 155 version 3 para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga nagtatanong, ang aking height is 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung aking mga paa. Kaya masasabi ko na very comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At ganito naman po siya sa side view. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong i-manage ng mga 5'2" and above. At siya nga po pala sa lahat po ng mga maglalabas ng panibagong Yamaha Aerox 155 version 3 at maghahanap po kayo ng crash guard, rear carrier, top box, helmet or di kaya side panniers, ay meron na po akong nilagay na product link dyan po sa description box sa ibaba. Pakicheck na lang po para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Ang ganda po pala nitong kanyang upuan, no? Ang forma. Doon sa previous, yung pagkakatahi nun is hugis puso, pero ngayon is medyo pabilog na po siya. Red color po yung pagkakatahi at talagang ang tibay. And then combination po pala ito ng black at saka gray, at may naka-intact naman po rito na Aerox. Napaka-premium nito pong kanyang seat cover. At bukod dyan, malambot din po ito pong kanyang upuan. Buksan naman po natin para makita po natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag po ito pong kanyang underseat compartment. At sa tansya ko naman ay kasyang-kasya po rito ang isang full face helmet. At bukod dyan, marami na rin po kayong mailalagay rito ng mga personal belongings. At nandirito po pala under the seat ito pong kanyang battery compartment, kaya mataas po siya. Pwede po nating ilusong sa baha. Close po natin ito pong kanyang upuan. At ito pong kanyang integrated na grab bar ay connected po ito dito po mismo sa kanyang pairings. Dark blue po yung kanyang kulay at may nakalagay po rito na red lining, and then may nakasulat na liquid cooled. At dito po sa bandang gitna may makikita po tayo rito na Yamaha logo. At ito po pala ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage itong kanyang side stand ay hindi na po mag-i-start ito pong ating scooter. Sa ganoong paraan ay very safe po talaga ito pong kanyang side stand engine cut-off switch. Iwas disgrasya. Itim naman po na tubular ito pong kanyang side stand at center stand. At ito naman pong kanyang pillion step para sa ating back rider is alloy po ito na chrome color, not fadable. At ito pong kanyang engine, ito ang pinaka-interesting dahil bago na po ito pong kanyang engine. Kaya kung inyong mapapansin, may makikita po tayo rito na nakalagay na YECBT, also known as Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission. Which is yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ito ng shifter, dahil mayroon ka ng additional na engine brake at mayroon ka pang additional na engine power. Yan ang the best dito po sa kanilang bagong engine design. Mahaba po at black color ito pong kanyang
airbox cover. Itim din po ito pong kanyang CVT cover at may naka-intact naman po rito na Yamaha. Ang forma din po nitong pagkakaroon niya ng 3 pins dito sa bandang gitna. At ito po pala ay gumagamit ng dual sub-tank shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Grabe, no? Talagang tinodo na nila. Ang lupit nito pong kanilang bagong Yamaha Aerox na version 3. Gold color po ito pong kanyang canister. Combination with glossy black para sa coil spring at ito pong kanyang tip na gray color. Dito pwede po tayong mag-expect ng magandang bouncing performance at malambot dahil nga maganda po ang kaya pong ibigay na play nito pong kanyang rear suspension. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Bago na rin po ang pagkakadesenyo nito pong kanyang taillight, no? Inspired po ito sa mga R series. Naka full LED na rin po yan at naka LED na rin po ito pong kanyang mga naka-pop up na turn signals. Iba na rin po yung kanyang design kung i-compare natin dun sa kanyang previous model. Mayroon na rin po itong plate light at ito pong kanyang rear fender. Ito po yung kanyang nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po sa kanyang braking system dito po sa likuran, ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na glossy black color. At ito pong kanyang cast wheel is red color po ito. Nakaterno po ito dito po sa kanyang mga decals. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 140 by 70-14. At of course, yan po ay naka-tubeless na. At idadagdag ko lang po, ito pong ating Yamaha Aerox SP version na version 3, 2025 model, ay mayroon na po itong traction control. Yes, tama po ang inyong narinig. Mayroon po siyang single channel ABS dito sa harapan. At bukod doon ay mayroon na siyang traction control system. Kaya kung halimbawa magpunta man kayo sa malalayong lugar, inabutan kayo ng ulan, no, nothing to worry about dahil hindi po basta-basta madudulas ito pong ating scooter dahil meron po siyang traction control na pwedeng kumontrol sa mga pag-ikot ng gulong para ma-avoid po natin yung pagsemplang nitong scooter. At ito pong kanyang pipe is black color po ito. At itim din po ang kulay nito pong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito po ay equipped with liquid cooling system. At ang presyo po ng Yamaha Aerox 155 SP version 2025 model ay nagkakahalaga po ito ng 163,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 26,800 pesos. At para po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng pinakabagong Yamaha Aerox 155 version 3 ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito lamang po yan sa Yamaha Red Zone, Lucao, Dagupan City, Pangasinan.